Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, September 26. Sa umagang ito, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ating short devotion na matatagpuan po natin sa Colossians chapter 3 verse 19. Ito po ang salita ng Diyos. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Dito makikita po natin, pag binasa natin ng Colossians chapter 3, nandun yung relationship ng mag-asawa, even yung mga servants and masters, at relasyon ng mga anak sa magulang. Kung babasahin po natin ang isang utos ng Panginoon para mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan, lalong-lalo na po ang relasyon ng isang buong sambahayan, ayon po sa nasusulat sa Colossians, ito po ay patungkol sa mag-asawa. Partikular po sa asawang lalaki na ang sabi po ay mahalin mo ang iyong asawa. Meron pong dalawang utos na mababasa sa Colossians chapter 3:19. Ang unang utos po ay encouragement na mahalin natin ang ating mga asawa. Ang pangalawang utos ay huwag tayong maging malupit sa kanila. Kung babasahin po natin sa English version ito, ang sabi po, husbands, love your wives and do not treat them harshly. Madalas po na mapapanood natin sa mga TV show nowadays ay puro pananakit sa asawang babae. Kasi yan po ang nakikita ng ating lipunan. Kung ating pagtutuunan ng pansin itong pangyayaring ito, makikita natin kung paano winawasak ni Satan ang isang samahan ng mag-asawa at ng kanyang pamilya. Kung ating tatanungin ang ating mga sarili, matagumpay ba ang ating samahan bilang mag-asawa? Ano po ba ang inyong magiging tugon? Ano po ang batayan ng isang matagumpay na pagsasama na pinagbuklod ng Panginoon? Ang sekreto po sa matagumpay na pagsasama ng isang mag-asawa ay panatilihin ninyo na ang Panginoon ang laging sentro ng inyong relasyon. Pag meron pong pagkakamali, matuto po tayo magpakumbaba at manghingi po ng sorry. Tandaan po natin sa ating mga lalaking mananampalataya, sabi po sa Colossians chapter 3, mahalin ang asawang babae. Love your wives, at alam naman po natin na ang utos sa mga asawang babae ay submit to your husband. Ito po ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na maituturing natin at pwede natin tawaging selfless love or agape love. Submission to Christ and submission to one another is a respect sa command ng ating Panginoon at dapat irespeto din natin ang bawat isa. Ang pangalawang utos ay huwag pagmalupitan. Hindi dapat namamayani ang galit sa mag-asawa. There should never show bitterment or resentment sa isa't isa. Dapat natin ipakita ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon ay tulad ng pagmamahal niya sa church. May malasakit at may kasamang sakripisyo. Sabi nga po ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 25, ang mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili sa iglesia. Ito po ang paalaala at aral sa salita ng Diyos ngayong umagang ito. Katapatan at walang pag-aalinlangan na pagpapahayag ng pagmamahalan ng mag-asawa sa bawat isa. Samahan niyo po ko sa maiksing panalangin. Panginoon Diyos namin dakila at banal, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. It's truly a great reminder, Panginoon, sa aming mga mag-asawa, Panginoon, na dapat naming mahalin at hindi sakta ng aming mga asawa, Panginoon. Punuin niyo po ng pagmamahalan ang mga relasyon ng mga mag-asawa at patuloy kayong maging sentro ng kanilang pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong reminder, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Amen and Amen. Salamat po. Patuloy po kayong pagpalain at gabayan ng ating buhay na Diyos. At para po maabot ang mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating morning daily devotion. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta at God bless.